liberty. Yan. And the last Sunday, gusto ko itong i-share sana eh. Pero ngayon ko lang gano'n. Spiritual liberty. Ha? Itong paglaya. Hayaan sa spiritual na buhay. Hindi lamang kasi sa physical, kasi maging lalo na po sa spiritual ng ating buhay. Number 1, mayroon po tayong point na hanggang number 5. Number 1, the mission of Christ to proclaim. Number 2, bound in the truth. Bound in truth. Number 3, bound in a new law of life. Number 4, the bondage of sin broken. Number 5, secured by God. Yan. Napakasimple lang. Maiksi lang ang mga kapatid. Kung paano natin ito bibigyan ng pansin, ang Diyos ay hindi nang kulang sa atin para bigyan tayo ng malinaw na pagkaunawa ayon sa kanyang salita. Amen. Kaya bitin na tayo mayroong pag-aaral, mag-aral talaga tayo ng salita niya. Dapat maging malalim tayo at hindi ko talaga malilimutan ng yung nagsalita sa akin na Pentecostal daw ay hindi po malalim sa salita ng Diyos. Tayo daw ay hindi rooted ng Word of God. Ito hindi lahat. Pag mong kalatin, kapatid. Ito siguro naman na marami kasing mga Reformed Baptist na sila lang ang sila lang magaling, sila lang maroon. Nung may encounter ng tao ngayon, i-break ko talaga, hindi ko lahat. Kasi marami pong Kristiyano, kahit Pentecostal, nag-aaral man. Hindi lang kayo. Kaya mag-reverse tayo, mag-study tayo, nag-work ni Lord, para wala tayo wala silang masabi sa atin. So anyway, wala naman tayo naggagawa ng bagay para sa kanila. Kay Lord naman tayo na gumagawa. Amen. Kaya kung anong ginagawa natin, to God be the glory. Amen. Ba? So anyway, antayin po natin yung spiritual liberty. Bakit po ito nabanggit? Sa Isaiah chapter 61 verse 1, babasahin po natin dyan. Sa Isaiah chapter, nabasa na natin kanina, chapter 42 verses 6 to 7, ito sa first point, the mission of Christ to proclaim. Sa Isaiah chapter 61, nabanggit po yan. Ano pong sinabi dyan? Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hiniran. Isinuko niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sukatan puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Amen. Alam niyo po mga kapatid, nakita ko dito sa Word of Lord. Habang ako nag-aaral, sabi ko, napakasarap naman ang salita ng Panginoon. Sabi niya doon sa salita niya, ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Ang unang nagsabi sa iyo. Unang nagsabi sa Israel na ipinagsasabi ko sa aking suko ang ganito, ang aking bayan ay uuwi na. Grabe, kumbaga, yung lalim ng salita niya ay uuwi na. Ibig sabihin, na-miss na talaga ni Lord ang bayan niya. Sa tagal na panahon na walay ang tao, ang people of Israel sa God, at maraming nangyari, ang Diyos na-miss niya ang kanyang bayan. Yung word niya, uuwi na siya. Nasa bintang Panginoon. Na ako lang mismo nagsabi, sabi niya, ako lang mismo nagsabi na ang aking bayan ay uuwi na. Dahil miss na ni Lord ang bayan niya. Sa ating mga lingkod, sa ating buhay Kristiyano, gusto ng Diyos, nasa piling niya tayo. Ayaw ng Diyos na tayo mawalay sa Kanya. Amen. Bakit minsan, ang bigat ng ating nararamdaman, nararanasan, ang kadahilanan po niyan ay ang ating pagsungay sa Diyos. Pag-iwalay natin sa Diyos. Ngayon, ito yung mission ni Christ, spiritual liberty. Kung tayo ay hindi pa napapalaya sa mga bagay na ayaw ng Diyos, it's the time na tayo ay ahunin ng Diyos. Agawin ng Diyos sa kamay ng kaaway, sa lumang impluensya ni Satanas sa mga Kristiyano,
sa anumang impluwensya ng dyablo, na pilit na sinisiksik ng dyablo, na masira ang buhay ng tao. Pero hindi mapayag ang Diyos. Amen? Amen. That is the mission of Christ to proclaim. Sinabi na kay Isaiah, buksan natin po sana. Tuloy po natin basahin sana. Chapter 61 verse 1. Ang sabi dyan, balikan po natin. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin. Sino nagsasalita dito? Si Propeta Isaiah. Sapagkat ako ay kanyang hinirang, sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin. Spiritual, physical. Pagalingin ang mga sugatang puso upang ipahayag sa mga bihan at sa mga bilanggo sila'y lalayan. Noon pa, prophesize na ni Propeta Isaiah na mayroong darating, mayroong talagang susubuin, mayroong talagang magtutubos. Walang iba yun, kundi si Christ yun. At nakita naman natin ngayon kung gaano kalaki ang ginawa ni Christ sa sangkatauhan. Luke chapter 4 verse 18. Ano sabi niya? Sa Luke chapter 4 verse 18. Sabi diyan, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Sa tagal na panahon na ang diablo nakabilos sa talas, Winong-bilos sa talas na gumawa ng kalukuhan ng kasamaan sa tao. At ng pagdating ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang katuparan ng lahat ng ating panalangin. Na tayo ay kanyang pinalaya. Tayo ay kanyang tinubos sa kasalanan at binigyan ng buhay na kay saya-saya. The proclaim never ends. Ang misyon ni Kristo na ipahayag, ipinahayag po ni Propeta Isaiah na siya po ang bababa, siya po ang darating, siya po ang tutubos sa sangkatauhan. Paulit-ulit na sinabi sa Propeta Isaiah kung paano po larawan po ni Propeta Isaiah kung anong klaseng tao magliligtas ipapadala ng Diyos. Magkakatawang tao siya, maghihirap, pero hindi man lang siya, wala man lang kayo maririnig sa kanyang reklamo, para siyang tubang kinakatay, napakabait. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, ito'y gagampanan niya. Nangyari sa New Testament, naganap ang propesiya ni Propeta Isaiah. Ayong pinabanggit niya na ipapadala na maghihirap, papaluin sa saktan. Pinatunayan mo sa New Testament nung si Kristo ay napako sa cross. Yun ang binabanggit niya. Isang malaking bagay ang ginawa ng Panginoon para sa lahat. At hindi po ito nawalan buluhan hanggang ngayon. Kasi ang tao nakita ng Diyos sa sobrang talagang hina. Gumawa ang Diyos ng paraan para tayo makalaya. Sa lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng lalang ng dyablo, kahapon yung nabanggit namin na hindi talaga tao kalaban natin, kundi buong spiritual na tayong papawid ng kampo ng dyablo. Hukbo. Pag sinabi hukbo, marami yan.
Hindi lang nag-iisa. Kaya nga, nakita nyo, ang buhay Kristiyano, minsan struggle ang buhay Kristiyano natin. Dahil sa bondage ng kaiwan. Dahil sa trabaho ng demonyo na wasakin ang buhay ng tao. Sabi ko sa inyo mga kapatid, sa tunay na mananampalataya, sa tunay na Kristiyano, walang puwang ang dyablo. Amen? Amen. Tayo ay mananagumpay sapagkat ang ating Diyos na si Jesucristo ay nagtagumpay. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Iyan po ay pinahayag na. Kaya nga sinabi nito, the mission of Christ to proclaim. Bago siya bumaba sa lupa, hinihanda na po ang lahat. Ito, mayroon pupunta dyan. Ganito siya. Hindi man siya kagwapuhan. Pero maninindigan siya sa lahat ng bagay. Sa inutos ng Diyos. Minsan, sa buhay Kristiyano natin, hindi tayo naging tapat sa Panginoon. Sa ating pagsimple na lang, sa ating ministeryo, kung mayroon kang hinahawakan ng ministry, minsan, inuuna natin yung bagay na gusto natin. Pero alam natin na may minister tayo, alam natin ang oras, alam natin ang tungkulin natin kung anong ginagawa natin. Pero hindi pa rin tayo nagiging tapat. Pero si Christ, the time na siya'y bumaba sa lupa, according to the book of Philippians, chapter 2, verse 6 to 11, siya po ay pumunta sa lupa. Galing sa pagka-Diyos, nagpakababa, inubad niya kanyang pagka-Diyos at namuhay ng karaniwang tao. Yes, hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, naging masunurin siya. Naging tapat siya. Imagine, nakita nyo ang example. Kaya nga, the only model is Jesus. Siya lang po ang modelo na dapat natin sundan. Amen. Kung paano tayo nakakalaya sa buhay na lugmok ng kahirapan, bandage ng kaiwal, ng kaaway natin sa Satanas, na minsan lagi tayo nagpapalipin, sabi ko nga sa inyo, lalo na ngayon, napakalakas ng hatak ng social media. Akala natin hindi tayo nahahatak, ha? Nahahatak po tayo. Mabuti na lang, nandyan ang Panginoon. Nandyan ang Banal na Espiritu para mag-control sa atin, para huwag tayong mabaon at mahatak ng sobra ng kaaway. Minsan, mananalangin ka na lang. Pag binuklan mo ang cellphone mo, scroll ka lang scroll, hanggang sa mahabang oras mo na, nakita mo, oras na pala. Tanghali na pala, kala ko. Ganun katindi ang social media. Magnanakaw po siya ng oras. Magnanakaw po siya ng pagmamahal. Yun ang trabaho ng kaiwan. Kaya sabi ko, kung ano man yung bandage na nasa inyo ngayon, nasa bahay nyo, pwede nyo na bang alisin ngayon? Umakbang na tayo. Kung anong ayaw ng Diyos, ayaw talaga no. Lalo na pagdating sa kasalanan. Sa pamumuhay. Bakit maraming tao nakakilala na kay Lord? Ha? Ang tagal ng Kristiyano, pabalik-balik sa church. Marami ng aral na napakinggan. Marami ng salita ng Diyos ang pumasok sa isipan niya. Pero bakit hindi namuhay? Nasa bandage pa rin. Nasa alipin pa rin ng kaiwan. Kasi po, pag ang tao nasa alipin pa ng uri ng anumang kasalanan, hindi pa siya nakakalaya dyan. Kaya ang purpose nun, kung bakit si Kristo pumunta sa lupa, ay upang tayo malayain. Upang tayo agawin sa kamay ng kaiwan, sa kamay ng kaaway, na pilit niyang sinisikil. Pilit niyang binabato sa putik para hindi makaahon. Tandaan niyo po, ang dyablo parang ngayon na umaatongan na naghahanap ng masisira. At kung mayroon siyang pagkakataon, titiyakin niya na hindi ka na makakabalik. Kasi sa Satanas ay magnanakaw, mamamatay tao, mamamatay espiritu.
Tandaan po natin yan. Ang espiritu natin, pili niyang guluhin. Alisin. Sa presensya ng Diyos. Sa paakit ng mga bagay-bagay sa mundo ini. Kasi pag once na ikaw ay wala ka lang sa presensya ng Diyos, pag wala ka ng salita ng Panginoon, ikaw ay patay. Pag wala ka na sa gawain ng Diyos, wala ka sa presensya ng Panginoon, hindi mo na binabasa, wala ka ng personal relasyon o devotion kay Lord, patay ka sa spiritual. Buhay ka nga dito sa mundo, pero para patay ka naman sa spiritual. To proclaim the everything. In Luke chapter 4 verse 18, binabanggit din po yan. At kung paano kung sinabi ng kanyang salita ng mga tao, hindi lamang sa people of Israel, kundi sa ating lahat, sa mga Gentiles. Ginawa niya rin ito. Bakit tayo nandito ngayon? Dahil sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang kabutihan, hindi po sa ating sariling gawa. Ang totoo niya, wala tayong magagawa. Mahina tayo. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, na ibinigay sa atin ng kanyang Espiritu, nagpapatuloy tayo, kapatid. Nagpapatuloy ka sa paglilingkod. Sinasaliksik mo ang kanyang salita. Inaaral mo ang aral ni Kristo para ikay lumago. Dapat hindi po tayo mawala sa ganong sistema ng buhay natin. Sapagkat ang Diyos nagbigay na ng panahon, oras para sa atin. At hindi na kasalanan ng Diyos na kung dumating ang Panginoon sa oras na yan at hindi kanda, hindi na kasalanan ng Panginoon yun. Kaya nga sabi ni Lord, Naoy, panagtan ko kayong naglilingkod. Paano kung wala ka sa presensya ng Diyos? Dumating mismo ang Panginoon, wala ka sa presensya niya. Sorry. Hindi mo na, wala ka sasisihin dito kung ikaw mismo sarili mo. Kasi sabi ng Bible, ng Revelation, magngangalit ang ngipin ng taong sobrang pagsisisi. Sobrang pagsisisi, Lord, nagbalik na ako sa iyo, Lord. Ano pang gagawin mo? Tapos na ang karoon ng buhay mo. Hanggang may panahon, may pag-asa pa na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, magbigay ka ng panahon sa Kanya, ibigay mo ang buhay mo, ang oras mo. Hanggat may lakas ka pa. Paulit-ulit na sinasabi natin sa kanta, kailan ba ibibigay ang buhay mo at lakas? Kung ikay pilay na, bingi, ulang. Paano mo magiging ng 100% yun? Nung wala kang sakit, saka na lang pastor, pasensya na ng pastor eh. Brad, pasensya na ka, visa ko mo niya. Araw ko niya, araw sa bago, kawalay ko na kang last sa Miyerkules, na madumang kami sa Hugo. Katit sa Kuya Mario pa po, ngayon kami pastor. Okay lang. Take your time. Maabot ang panahon. Hahanapin ka ni Lord. Okay lang yan. Number 2. Found and true. In John chapter 8, verse 32, ano sabi diyan? Paano po ito nakatagpuan sa katotohanan? Sa John chapter 8, verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Who is the truth? Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin. Jesus ang katotohanan at ang buhay. Hindi tayo nakatayo. Diyan tayo nakatindig sa katotohanan. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya nga, dapat wala kang nililihim-lihim dyan. Dahil pagdating ng panahon, ilalanter din yan ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ko sa inyo, para walang puwang ang diablo sa buhay mo, ay ka na magsilisikreto pa. I-open mo na yung kay Lord. Huwag mong i-open sa chismosa. Bahala ka. Ang istorya mo dito, maganda siya, pagdating doon, pangit na siya. Grabe yan. Matindi yan. Kaya kay Lord mo lang ikwento. Aminin mo na kay Lord. Gusto mo bang bigyan ka ng liwanag, ng ilaw, para mag-amin ka kay Lord? Huwag mo lang hintayin yun. Baka iba pa makakita nun. Yung ibig ko sabihin, pag dinala ka ng bumbilya sa harapan mo, mayroon na makakita sa iyo, bakit yung nag-amin taong ito? Ano ba ito?
Huwag mo nang hintayin na mayroon pang magdala ng bumbilya sa'yo. O ito, Sister Alvia, tingnan nyo. Hindi naligo. Hindi ba talaga naligo? O yung lihi. Huwag na natin hintayin pa na baka makita pa ng iba ang ginagawa natin. Please, surrender. Ginagawa ni Jesus. Isuko natin yan, malalay at magiging malaya ka. Harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang gusto buhay. Ang Diyos ay nagbigay ng panahon. Ha? Kung tayo lahat ay naalipin noon ng kaiwal, ngayon pinalaya tayo ng Diyos, ito yung tayuan mo. Ikaw ngayon ay inilitat ng Diyos. Ang purpose noon, para i-proclaim mo ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Sa mga taong ma-encounter mo, sa mga taong makakaharap mo, i-proclaim mo siya. Kung anong ginawa ng Diyos sa buhay, kaya nga tayo mayroong personal na testimony. Hindi ako naniniwala na ang tunay na Kristiyano ay walang personal na testimony. Paano siya nakakilala kay Lord? Ano ba na-encounter niya? Maraming Kristiyano na sobrang worst ang nangyari sa buhay niya na makilala niya ang Panginoon. Dahil gusto niya ng Panginoon, maranasan niya yun, para mayroon siyang pinto. Paano ka magpipinto kung wala kang experience? Sabi ko, aber daw, istorya mo daw ang buhay mo kung mahal ka na-encounter na problema sa buhay mo. Pag mahal ng kwento, sabi ng iba na walang kwenta. Hindi ka totoo. Mahal mo sa at ano mo. Kaya nga, mas magayon. Kaya huwag kayong mag-alala kapatid, nakaranas ng pagsubok ngayon, istorya yan. History of your life. Kumbaga, magsulat ka na, gumawa ka ng diary. Kapag dating ng panahon, mabasa yun, wow! Si Sister pala, nakaranas ng ganito, pero na-overcome niya. Imagine. Dahil siya ay pinalaya ng Diyos. Found and truth, the book of John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth. Sabi yan, and the truth shall make you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Bakit tayo nandito? Dahil pinalaya ka ng Diyos. Pinalaya ka ng Diyos. Sa anumang uri ng kasalanan, karumihan na ginagawa natin noon. Bakit nag-exist tayo ngayon? Because the presence of God, the power of the Holy Spirit na ibinigay sa inyo, hanggang ngayon nananatili tayo. Amen. To God be the glory. Letter A, and having been set free from sin, you become slaves of righteousness. Romans chapter 6 verse 18. Anong sabi diyan? Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Sino ang katwiran? Ang Diyos. Siya lang ang righteous. Siya lang ang nagpalaya sa atin. Kaya bakit pa babalik-balikan ang buhay na kasalanan? Alam mo na ang tama, ang mali. Babalikan mo pa. Sabi dyan, maliwanag na paalala sa atin ito pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos at ang gusto ng Panginoon i-proclaim mo siya at makita ang good testimony mo sa labas at loob ng iglesia. Amen. Hindi lang tayo parang anghel sa church. Hindi makabali ng kamuti. Paglabas, siga. Sino nalaban sa akin? Ikaw. Pagdating sa church. Bless the Lord. Good morning po. Saan pa ako pasagpuko po? Ay, dyan ka na magupo. Pero walang nakaupo rito. Lahat ng salihan. Pero paglabas, Kristiyano ni. Sino nalaban sa akin? Kristiyano. Ang tapang. Ang galing. Pag nasa loob ng Diyos, parang hindi magkabali ng kamuti. Bro, pray ka na bro. Ay, pastor, I'm not ready. Ano ba yan? Dapat ang Kristiyano laging handa. Amen! Alam natin ang Panginoon. Sabi siya, siya ang nagpalaya sa atin sa pagkaalipin. Anong inaalipin tayo natin ng mga gawa ng Diablo? Kasinungalingan, karumihan,
Ano ba ang mga masamang bagay na ginagawa ng tao? Dati alipin din tayo, ngayon pinalaya ka na. Malayang malaya ka na, sabi dyan. Kaya nagagawa mo ngayon magpuri kay Lord, dalawang kamay pa. Gusto pa, pati pa, ay natasubay. Dahil sobrang siya mo kay Lord. Hallelujah, gusto mo lang tumaplik dyan, ano pa, para makita mo Lord, ay nandito ako Lord, pinalaya mo ako. Praise God. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Kaya nagagawa natin yun. Pinalayan tayo. And having been set free from sin, you become slaves of righteousness. And Romans chapter 6 verse 18. At kung dati kakalimutan yun, isa ka nang malaya. Sabi nga sa before verse ni Gam, ang sangtam nakipag-isa na kay Kristo. Gab, nasa ka Gab? Mara ba si Gab? Siya ng bago ng kilalahan. Wala na natin pagkataw siya ay ano? Bago na. Bago na siya. Wala nang luma. Sino magtatangkilik ng luma? Wala sino magtatangkilik pag puro luma. Ang tao, gusto niya bago. Hindi mo bago nabas ng cellphone. Gusto ko yun. Tignan mo mga tao, kami nanonood sa social media, ano kaya ang bagong reels ngayon? Ano kaya ang bagong ano dito? Tignan ko nga si Pastor, nalalagay din pala. Si Pastor pala nag-aaral tali sa social media. Para mailagay natin ang word niya. Kung isa pa lang yan, tinitesting ko pa lang. Kasi po, dapat mayroon tayong gawin. Ayaw lang Diyos na nakaupo lang tayo. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw at buwan taon, dapat mayroon kang gawin. O ano naman yun, pagtawanan ka, at least nasabi mo, ang word ni Lord. Natural yun, pinagtatawanan talagang word na yun. Huwag ka na magtaka. Pero pag hindi ka pinagtatawanan, baka kasama ka niya. Ay, huwag na natin, kasama natin yun. Huwag mo na yun. O talaga. Friend natin yan, di ba? Di ba boss? Di ba sir? Tama-tama tayo sa ano? Kung hindi ka pinagtatawanan, magtaka ka sa sarili mo. Bakit kasama ka niya? Ganun lang yun. Kasi ang Kristiyano, nakaranas talaga ganun. Pag nag-share, nagtingnan mo sa social media, nag-share, nag-post ng Word of God, hindi nag-comment ba? Meron bang nag-like? Bibilang lang, 3, 4, 5. Pero mag-send ka ng kalokohan kung ano-anong kabalasugan, milyon. Yumaman sa pagkabulustugan si 2 tao, 3 tao. Ano ganyan ang reality ng mundo? Nakita natin kaya ang kita, separate the Lord sa mundo ito para makita sa atin ang liwanag. Kaya nang ginawa tayo, inakaw tayo sa kamay ng kaaway para makita ng mundo na ang Diyos ay nagmamanifest sa atin. Amen! Ang kanyang pag-ibig, kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Yun ang ibig sabihin po. Found and true. Namulat tayo sa katotohanan, tuloy-tuloy natin yun. Huwag ka nang bumalik pa doon sa pagkalipin. Kasi pag binigyan mo ng kuwang ang Diablo, tama, tandaan po natin yan. Yan lang hinihintay ng Diablo. Ha? Huwag kayong, kaya may kapangyarihan kayo, may binigay ng Diyos. Nakapakan, yurakan ang gawa ng Diablo, pero kung kayo magpapalipin, ay malayo talaga siya makakilos sa iyo. Kaya dapat i-declare mo na ikaw mismo ay anak ng Diyos. Wala nang makakagalaw sa atin sapagkat ang Diyos ay gumagabay sa atin nasa kamay tayo ng Panginoon. And number 3, found in a new law of life. Ano yun? Natagpuan daw sa isang bagong batas o walang buhay. Sabi dyan. And Romans chapter 8 verse 2, sabi dyan, ano sabi dyan? Sa Romans 8 chapter 2, verse 2. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pagkikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Na dati tayo kasama doon sa paparusahan, na dati ang tao talagang papunta sa impyerno, subalit nung makilala niyang Panginoon, nagkaroon ng bagong buhay, nagkaroon siya ng panibagong buhay kay Lord, kaya ngayon pinalaya na siya. Yun ang Kristiyano, yun ang tunay na anak ng Diyos. Found in a new law of life. Letter A, Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Sabi dyan, Letter A, Christ Jesus has made
me free from the law of sin and death. Gumawa siya ng paraan, pinalaya niya tayo sa anumang uri ng mga batas-batas kung ano para magkasal ang tao, para hindi mamuhay ang tao sa salita ng Diyos, pinalaya niya tayo doon. Katulad ng mga orientation, ng mga pamanhiin, ng mga religion, ng ating pamilya, taon-taon may panata. Na anong panata? Umakit sa inyo. Tapos magpapatihulog. Panata yun. Taon-taon maghahampas rin yung kadina sa likod. Papunta dun sa kay hinulid nila. Panata yan. Yun ay hindi na, wala na sa atin. Amen. Pinalaya na tayo ng mga batas-batas na yan. Mga kung ano pa pamanihin. Sabi ng magulang natin, yan ang pamanihin natin, huwag mong aalisin yun. Kaya nga, panindigan tayo mga kapatid bilang isang Kristyano. Kung ang magulang nyo hindi pa Kristyano, kung kayo pala naging Kristyan, kung paano ka niligtas ng Diyos at nagkaroon kang tunay na pananampalataya, manindigan ka dyan. Tandaan po natin hindi nakasalalay ang kaligtasan mo sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kay brother and sister, kundi ikaw mismo. Para din nagsabi na, susunod kay Kristo yung isang tao, Lord Jesus, susunod po ako pero uuwi muna ako dahil papalam ko sa aking ama. Mayroon naman nagpalam, Lord Jesus, uwi muna ako dahil living po ng aming pamilya, may patay po kami, nilibing po muna namin yun. Ibig sabihin, hindi siya nanindigan sa kung ang panawagan ng Panginoon sa kanya. Tika lang, Lord, muna Lord, hindi pa ako yung mayaman, Lord, kasi siya ka, Lord, saka na ako mag-ministry, pag mayaman ako, Lord. Paano, kung yumaman ka, tapos bigla kang ginawa ni Lord, wala kang panahon. Sabi nung nag-impok ng kayamanan na kamalig niya, wow, punong-puno na ng kamalig ko ngayon ng kayamanan. Ang gagawin ko bukas, magpapasarap. Pupunta sa beach, maliligo, kumakain ng masarap, gagawin ko ang gusto ko. Sabi niya, sabi ng Diyos kaninang gabi, kinagabihan, oy, tayo mo na maigi yung buhay mo noy, pupunta ka na dyan na bangki. Paano maigi yung pinagkayamanan mo? Paano maigi ang mga pinagpagalan mo? Kaya mas maganda doon, kung anong dumating sa iyong biyaya, i-enjoy mo na, kapilan mo si Lord. I-enjoy mo ngayon. Hindi ko sinabing ilustay mo, kung i-enjoy mo, Lord, salamat Paano mo i-enjoy ang biyaya? Yung nagpapasalamat ka sa Kanya, na sa kabila ng kawalan, binigyan ka ng simpleng bagay na tinugunan ng Diyos ang pangangailangan. Lord, thank you. Sarap-sarap Lord sa pakiramdam. Ini-enjoy mo ang blessing ni Lord. Amen. Ganun dapat mga kapatid. Ito natin natagpuan. Sa Romans chapter 8 verse 2. Pinalaya tayo sa mga uri ng mga orientation sa buhay, kung ano ang mga batas na kita natin nung araw, pinalaya na tayo doon. Sabi ni Mama, nung ako'y bawang pa na nag-share, nahinga ko sa Panginoon. Ay ano ba yan? Ang born again mo din lang yung nagluluwasan. Kaya pangalan niya, Jesus Agnus yan. Hindi na ngayon kita nakakilala, hindi na kita makakadala. Ay, dahil ba? Si Kristo po ang kaipuanta para maligtas kita. Dahil sa itong religion na yung makalitas. Dahil ito man ang reality ng buhay ng sakit sa religion na. Mismo kita nag-iiwan-iwan, mismo kita mayong pakiram sa kapwatan. So ko yan doon yung religion. Si Kristo ang kaipuanta. Nanindigan ako dyan, hanggang nakaranas akong persecution sa pamilya ko. Narisitakwil ako ng magulang ko bilang anak. Pero nanindigan ako sa aking paninindigan, sa aking pananampalataya. Hanggang ngayon, sila po nasira ng salita ng Diyos, sila na rin nakakilala sa Panginoon. At hindi na sayang ang aking paninindigan. Tandaan niyo po yan. Hindi po yan nasasayang. Number 4, the bondage of sin, broken. Tulad ng sinasabi din sa aklat ng Romans chapter 8 verse 21. Ano sabi diyan? Na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ito sinasabi ko po sa inyo sa Revelation nung ang tao, pag kita po ay binuhay na muli, binigyan na, sabi ni Apostol Pablo, bubuhayin muli ang mga anak ng Diyos, ang mga panghirap ng Diyos, ang mga likod ng Diyos, bubuhayin muli at bibigyan pa ng panibagong katawan. Hindi na po ito nabubulok, hindi na po lang dito.
bibigyan tayo ng panibagong katawan, yung mga taong lingkod ng Diyos, hindi na po yan, makakaranas ng, hagupit ng Panginoon, yung mga taong nasa kanila kasi pinalaya na sila, niligtas na sila ng Panginoon. Ang i-judge talaga ni Lord, yung mga taong wala sa Kanya. Yes, hahanap tayo sa upungan ni Kristo para ikaw, i-mention ni Christ na ikaw ngayon. Sister Angel ngaya, gumawa ka pa lang kay Lord. Wow, nandito ka na. Dito ka sa ating piling. Dito ka, aaliwin ng mga anghel ng Diyos. Ganun, naharap tayo sa Kanya para ibigay sa iyo ang korona. Tandaan mo yan. Haharap tayo kay Lord, yung mga Kristiyano, para ibigay sa atin ang regalo, yung korona na para sa atin. Ang hukusgahan talaga, yung mga taong hindi nagtalima sa salita ng Diyos at hindi nagkilala kay Christ. Tandaan po natin yan. Bakit ka pahuhusgahan ni Lord? Anak ka niya. Ligtas ka na. Nagsunod ka sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Ang huhusgahan ni Lord, yung mga taong hindi tumanggap sa pangalan ni Jesus, hindi tinanggap si Christ as Savior, hindi kinilala, hindi sumunod sa salita niya, yun ang huhusgahan. Anyway, lahat tayo haharap sa Kanyang hukuman. At tandaan po natin yan. Marami kasi marami tayo napapakinggan na ang Kristiyano ay huhusgahan ka ng Panginoon. Ang huhusgahan po ng mga taong wala kay Kristo. Tayo mga anak ng Diyos, pupunta ka doon sa trono ni Lord para kunin mo ang korona. Hindi ka nahuhusgahan pa na, ano bang ginawa mo? Alam ng Diyos na ikaw ngayon ay lingkod niya, bibigay sa iyo ang korona. Tandaan po natin yan. The book of Revelation, basahin niyo po ang pinaka-whole chapter. Kung paano niya po inuhulog ang kampo ng diablo sa impyerno at yung mga taong niligtas niya. Anong ginawa ng Diyos doon? Kapiling niya. Nandun siya. Siya ang liwanag natin. Siya ang kasama-sama natin. Sabi sa number 4, the bondage of sin broken. Sabi dyan, nabanggit natin, letter A, will be delivered from the bondage of corruption. Ang tao na alipin ng corruption. Yung mindset natin na corrupt. Yung attitude natin, yung characteristic natin na corrupt ng diablo. Paano masabi sa'yo na corrupt? Yung mindset natin, imbis na ang mindset natin nakatong kay Christ, Christ-centered ka, world-centered ka na. Kinakabay ka na kasintro. Sa mga bagay-bagay ka na, materialistic ka. Naging materialistic tayo. Pag may nakita kang magandang bagay sa kapwa mo, gusto mo, mayroon ka din. Ayaw mong malamang-lamangan. Ako lang dapat dyan na nakatayo sa unahan, ako lang dapat sumligan dyan. Ako magaling. Ayaw mong malamang-lamangan. Ganun ang tao, na corrupt. Ganun kahina ang tao. Kaya paano tayo magiging malaya sa bondage ng corruption? Ito po yun, sabi niya. Ibalik po natin sa Acts, sa Romans chapter 8, verse 21. Anong sabi po dyan? Na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Hindi na po, wala nang kabulukan. Yung mga tao na naglingkod na tapat, namuhay ng tunay na mananampalataya, sumunod kay Kristo, ito na po yung sinasabi niya. Makakasama tayo sa mga hiliran ng Diyos. Yung bondage po ay inalis na sa mga taong pinalaya na ng Panginoon. Bakit minsan mabigat ang pakiramdam natin? Alam mo, pumunta tayo sa isang lugar. Ang Kristiyano may discerning spirit. Alam ko yun. Kayo, mayroon din kayo ng discerning spirit. Alam nyo, sa isang lugar, pag pumunta kayo, nararamdaman niyo yung bandage na kaiwala. Mabigat sa pakiramdam ninyo. Pag may nakita kayong something na sa isang lugar, wow, nakakirakan nito. Lalo na ang espiritu mo kasi espiritu ng Diyos nasa sa'yo eh. Ang espiritu ng kaiwal, nasa mundo ini. Pag nakita ka na pumunta sa isang lugar, tulad ng kami ng deliverance TV, deliverance kami sa Upper Bicota noon. Pumunta kami sa lugar na kung saan may 4 pamilya na bandage ng kaiwal.
na sila inaalihan ng masamang espiritu. Yung dila umahaba, hindi umiikot kung ano-ano. At sabi ko, bago ako pumasok, in the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ, walang sino man makakagalang sa lingkod ng Diyos. At nung pumasok kami, nanalangin kami, grabe, lakas ng ng bandage ng kayuan. Talagang ang demonyo, gustong patay ng tao. Pinipilipit ang Dio, bumaba ang dila, kung ano-ano manamisip ng mata. Nung tanongin namin, sino ka? Tinuro niya yung kasi sa bahay maraming mga disjusan. Ang dami, may mga lalaki, maliliit, hindi mo matindi kung ano na totoo doon. Pag sobrang laki ng tao, tapos mayroon pang nakasalit sa may pintuan, sa may pintuan ng bungo ng baka siguro, kalabaw, may sungay. Tinuro yung yung bungo ng kalabaw. Doon niya kami galing. Kaya yung bandage ng kaiwal sa tahanan, hindi maalis-alis dahil sa maraming abubot na tinitira ng dyablo. Kaya ngayon pa lang, yung mga signages ng mga evil spirit, huwag kayong magdalagal. Ha? Alam niyo, may mga signages ng mga evil, yung sign. Makakita niyo, huwag kayong maglalagay-lagay sa mga pattern ninyo. Mabuti pa ilagay niyo, salita ng Diyos. Diyan resisting, hindi na lang ang pag-ibig ng Diyos. Okay yun. Pero kung maglalagay ka, magkikwintas-kwintas ka pa kung ano-ano mga kalukuhan ninyo alam ang may meaning nyo. Yung bandage kasi, ay di mo alam, ikaw ay naalipin na pala nun. Kaya ang diablo, gumagawa siya ng paraan sa mundong ito, marami siyang bagay na i-create para lang matagil ng tao, panihin ng tao. Nabubulag ang tao, salita ng Diyos, nakapiling na ang tao, salita ng Diyos dahil sa bandage ng kaiwan. Sa bandage ng kaaway nating Satanas. Pero tayo mga anak ng Diyos, binigyan ng kanyang Espiritu. Amen. Malinaw na sinabi ng Diyos, tayo ay kanyang pinalaya. Inagaw niya tayo sa kamay ng kaaway para tayo makasama niya doon sa kanyang kaharian. At gusto niya makapili niya tayo sa habang buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The bandage of sin broken. Sinira ng Panginoon ang bandage na yan. Pinutol ang bandage ng kaiwan sa buhay natin nung ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. The Lord declared to you. Sabi niya, tulad ng sinasabi niya sa Romans chapter 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung ikaw ngayon ay nasa Panginoon, walang tuwang ang dyablo sa buhay mo. Amen? Tandaan niyo po yan. The bandage of sin broken. At huwag na tayo magpag-alipin pa. Dahil nakukulap tayo ng mga bagay-bagay ng mundo ito. Malamang, napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon ngayon. Maya-maya, nandiyan na ang kaiwan para naman iwasakin, para naman agawin ang attention natin para sa salita ng Panginoon. Hindi ko naman sinabi na, abang buong araw ka na lang mag-pray, buong araw ka na lang na nakaluhod, wala ka nang gagawin. No, ang buhay ng Kristiyano, nagpapatuloy po yan sa pamagitan ng ibinigay sa iyo ng Diyos sa kalakasan mo, ano ang dapat mong gawin para sa Kanya. Papapurihan ang Diyos sa buhay mo. Will be delivered from the bondage of corruption. Pinalaya tayo sa anumang uri ng gawa ng diablo o anuman ang ginagawa ng pinapana sa atin. Ang mga principalities of the air, nandyan sa kampo ng demonyo, ang nagpapawid, kaya tayo laging manalangin. Sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 18, na tayo po dapat gawin ninyo yung lahat na yan, pamagitan ng iyong pananalangin, pagsamo. Nasa inyo ng armor lahat. Full armor, nasa inyo na lahat. Meron pa nga intention niyan. Nasa inyo na lahat, pero nasabi niya, gawin niyo sa pamagitan ng pananalangin, pagsamo sa inyo. Pamuli. Ito may pamuli. Secured by God. Sabi niya, 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ang Panginoon, binabanggit dito, ay ang Espiritu, ay kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Amen! Sabihin niyo sa iyong katabi, pinalaya na ako. Dahil may Espiritu ako ng Diyos. Lakasan niyo, pinalaya na ako. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Amen. Palakpakan ninyo ang Panginoon. Secure by God. Paano niya ito sinigurado sa atin?
Natiyak ang Diyos sa kanyang desisyon at hindi siya nagkamali. Kung ang tao, papabago ng isip, ngayon okay, bukas hindi. Good ngayon, bukas bad. Pero ang Diyos nananatiling tapat magpakilanman. Amen. Ang Diyos ay nananatiling tapat kailanman. Now the Lord, sabi diyan, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Letter A, freedom is what we have. Sabi diyan, letter A, freedom is what we have. Christ has set us free, standing as free people, and do not allow yourself to become slaves again. Huwag na tayo magpaalimig pa muli. Ha? Ayaw ng Diyos yun dahil ang sa isahan lang ang trabaho niya. Ginawa niya yun. Isang bisis lang po namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At wala nang susunod. Isang bisis lang po nagbigay ang Panginoon ng buhay para ialay para sa sangkatauhan, para sa lahat ng tao, at wala nang susunod. Wala nang hain pang ibibigay ang Diyos. Kaya ito na ang panahon sa lahat ng tao, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng may pandinig, makinig kayo at pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Siya'y nananawagan sa ating lahat. Tinatawag niya ang mga tao may puso na naghahanap sa Diyos. At kung gusto niya, ang lahat ng tao ay maligtas. Ayon ng Diyos na kanyang nilikhaan ng mahamak. Walang ibang pangarap ng Diyos sa atin, kundi ang makasama niya tayo. Kapatid, ito yung panahon na dapat mong tayuan na kailanman ang Diyos sa buhay mo hindi nagbago. Iningatan ka ng Panginoon. Ang buhay mo iningatan ng Diyos. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng pagkakataon para ikaw ay magamit sa ministeryo. At sa nalalabing panahon natin, oras, lakas, buhay, ibigay natin yung kay Lord Jesus. Kasi yan lang ang paraan natin para tayo makasama niya. Yan lang ang paraan natin para makabigay tayo ng kapurihan sa Kanya. Pera, lakas, o kasikatan, hindi po yan. Ang inahanap ng Diyos, ang puso mo, kung ano ka sa harapan ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung ano man mayroon ka ngayon. Mayaman ka ba, mapera ka ba, sikat ka bang tao. Ang kailangan ni Lord, ang puso mo mapagpakumbaba. Hinahanap ng Diyos sa tao, yung tao nagpapakumbaba at tumatawag sa Kanya. Kapatid, bilang pangwakas, freedom is what we have. Christ has not us free. Stand there. Siya lang po ang dapat natin hanapin. Siya lang po ang dapat natin kilalanin. As free people, and do not allow yourself to become slaves again. Pinalayo ng tao. Sabi ng Panginoon, tulad nung si Mary Magdalena, nakita, papatay ng maraming tao. Yan ngayon, nakakalunya yan, nagkasala ngayon yan. Pero sinabi ni Christ, iisay man sa inyo ang may kasalanan. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang magbabato sa babae ito. Pero na isang tao, walang bumato. Bakit? Lahat kayo makasalanan. Pero sabi ni Christ, go. Hindi ka na dapat magkasala. Hindi ka nakapatuloy sa pagkakasala. Kapatid, dahilan ito ngayon. Gusto ng Diyos, manifest sa atin, spiritual liberty. Tayo ay tunay na Kanyang pinalaya. Pwede bang awitin natin yung muling